Nagising si Cassandra sa isang kwarto na pamilyar sa kanya. Kwarto nila ito ni Rafael. Ipinalibot niya ang kanyang paningin sa loob at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng white coat, na sa tingin niya ay isang doktor. Mabuti naman at gising ka na, Cassandra. Malamyos at mahinhin itong sambit habang nakangiti. Ako nga pala si Doktora Francine. Lumabas lang sandali si Rafael dahil dumating si Theodore. Ano po ang nangyari sa akin, Doktora? Tanong niya habang pilit na inaalala ang nangyari. So far, ikaw lang ang makakapagsabi kung ano talaga ang totoong nangyari sa'yo. Nakita ka na lang daw sa hospital na walang malay. Unti-unti niyang naitandaan ang nangyari. Nahimite siya dahil sa trauma niya sa hospital. Si Denise, napabalikwas siya ng bangon. Kailangan po ako ni Denise. Pero mas kailangan mong magpahinga. Si Miss Denise, ay maayos na ang lagay niya at safe na ang baby niya. Ikaw, sa tingin mo ba ay mabuti na ang pakiramdam mo? Nawala ang kanyang pagkataranta at unti-unti na siyang kumalma. Mabuti na lang at maayos ang lagay ni Denise. Ang gusto na lamang niyang malaman, ay kung ano ang nangyari rito at puro duguan ito. Ang totoo ay medyo nahihilo po ako, at nakakaramdam na rin ng gutom. I'll be honest with you, I think you should go to a psychiatrist to get checked. Your husband didn't tell me the reason kung bakit imbes na sa hospital ka pinagstay ay dito kanya dinala. But your father told me about your past. Napayuko siya. Because he doesn't know my past, and I can't go there. Natatakot akong mabura ang nakakatakot at masakit na alaalang yun dahil ayokong makalimutan siya, tukoy niya sa kanyang little angel. I understand. Ayoko lang makaapekto ang nakaraan mo sa sitwasyon mo ngayon. Lalo na at kailangan mong bantayan ang kalusugan mo. Makahulugan nitong sambit. Ano pong ibig niyong sabihin? May sakit po ba ako? Kinakabahan niyang tanong. Ibig sabihin ay hindi mo pa alam. Then, natatandaan mo ba kung kailan ang huling menstruation mo? Mabilis na napaangat ng tingin si Cassandra kay Doktora Francine. Nanlaki ang kanyang mga mata, habang nakaawang ang kanyang labi. Bigla ay inisip niya ang petsa ng kanyang menstruation period. Tila ba halo-halo sa kanyang isipan ang mga numero sa kalendaryo. Napakapit siya ng mahigpit sa kumot. Nagkaroon siya noong nakaraang buwan, noong unang gabi na may mangyari sa kanila ni Rafael, pero ngayong buwan ay hindi pa siya nagkakaroon. Paparating pa lang dapat ang dalaw niya. It can't be, Doktora, nagkaroon ako ng unang gabing may mangyari sa amin. Hindi kasi pwede, hindi niya kaya, natatakot siya. That can be the last. At possible na may nakapasok ng sperm ng asawa mo. Why you look bothered and disappointed, instead be happy. Kunot noong tanong sa kanya nito at umupo sa upuan na katabi ng kanyang kama, else there any problem? Nagsimulang tumulo ang luha niya. Hindi pa naman po sigurado, di ba? Tanong niya. Sorry to disappoint you, but it's positive. We tested your blood earlier. My assistant nurse sent me the result. Ganito talaga ako, palagi kong sinisiguro lahat ng possibilities kung bakit nahimete ang pasyente. No, it's my fault. Hindi ako nag-iingat, paulit-ulit niyang sinasampal ang sariling noo. Hey, stop it. Don't hurt yourself. Kaagad na inagaw ng doktora ang kanyang kamay. Hindi makakatulong ang pananakit mo sa sarili mo. Alam na ba ni Rafael? Mas lalo siyang nakaramdam ng takot. No. Wala siya rito kanina nang ma-receive ko ang result. At naisip ko rin na sa'yo muna ipaalam, dahil baka gusto mo siyang isurpresa pero, parang hindi yata ganun ang gusto mong mangyari. Napailing siya at bago pa magsalita ay bumukas na ang pinto ng kwarto. Gising ka na, nakangiting sambit ni Rafael, ngunit baka sa boses nito ang pag-aalala. Mabilis na hinawakan ni Cassandra ang kamay ng doktora. Don't tell him, please. Tumango na lamang ang doktor bago tumayo sa kanyang kinauupuan. Palihim niya pang pinunasan ang kanyang pisngi. At saka pa lamang tuloy ang nakalapit si Rafael sa kanya at umupo sa kanyang tabi. How are you feeling, love? Tanong nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Kamusta ang asawa ko, Doktora? Well, she's fine now. She passed out because she's stressed. So be careful sa pagiging asawa na matigas ang ulo, Rafael. At pilit itong ngumiti, much better if she rests for 2 weeks. Napaawang ang labi niya, hindi niya kaya ang 2 weeks na pahinga. Siguradong mababagat lang siya kakaisip sa kanyang sitwasyon.
Doktora, maayos naman na po ang pakiramdam ko. No, love, don't be hard-headed. Doctor said, you need a rest, then you should rest. Madiin na sambit ni Rafael, kaya hindi na siya nagsalita pa. Umalis na si doktora at tinanguan niya ito sa kasimpleng nagsambit ng makahulugang pasasalamat. Dumating naman ang kambal niyang mga anak. Mom, sobrang worried kami sa health mo. Malungkot na sambit ni Richard. Dapat po yata ay laging nakabantay si Daddy sa inyo, para always safe kayo. Sambit naman ni Russell. Kapwa niya niyakap ang kanyang mga anak. At hinalikan niya ang noo ng mga ito, habang yakap-yakap niya sa kanyang table. Hindi niya mapigilan ang hindi mapaluha. She wanted to meet Rabia again, pero hindi pa sa ngayon. Isipin pa lang niya na muli siyang mapupunta sa hospital ay halos hindi na siya makahinga ng maayos. Pakiramdam niya ay may nakabarang tinak sa kanyang lalamunan. Mom, don't cry. Tumutulo na rin pala ang luha ni Richard, at hindi niya iyon namalayan. Oh, no Richard, don't cry, I'm just happy that's why I'm crying. Dahilan niya, big boy na kasi kayo, Nagpunas ng luha si Richard sa kamumit muli. Yes, Mom, big boy na po kami at parehas pa po kaming nag-stand out sa academics. Nakangiting sambit ni Russell at sabay na ipinakita ng mga ito ang kanilang stamp star sa braso. Wow, sobrang gagaling naman ng mga anak ko. Great job. I'm so proud of you, Richard and Russell. Thank you rin po, Mommy. Sabay na tugon ng dalawa at sabay din siyang hinalikan nito sa magkabilaang pisngi. Isang linggo na ang nakalipas at halos hindi siya pakilyusan ni Rafael sa kanilang bahay. Maaga itong gumigising para ihanda nito lahat ng kanyang gagawin. Ultimo sa pagkain ay gusto siya nitong subuan. Sa gabi naman ay gising lamang siya, habang hinihimas ang kanyang tiyan na sa palagay niya ay unti-unti nang lumalaki. She can't help but to think Rabia. Iniisip niya kung kaya niya ba itong ipanganak ng normal. Kung kaya niya na bang sabihin kay Rafael ang kanyang nakaraan. Love, may meeting ako sa Soludario Hotel ngayong umaga bago ako magtungo sa kumpanya. Kaya hindi ko alam kung anong oras matatapos sa trabaho, baka gabihin ako. Huwag muna akong hintayin Mauna na kayong mag-dinner ng mga bata. Sambit iyon ni Rafael habang nag-aayos ng necktie. Kaagad na tumatak sa kanyang isipan ang pangalan ng hotel na sinabi nito. Gusto niyang magtanong kung sino ang kamiting nito. Natatakot kasi siyang baka ang lalaking nakabili sa kanya noon ang kite nito. At napakalaking gulo noon sa buhay nilang mag-ay-ina. Nang halikan siya ni Rafael sa labi at nagpaalam na ito ay mabilis siyang kumilos upang magbihis. Halos lahat ng kanyang damit at pants ay medyo masikip na kaya naman kumuha na lamang siya ng malaking t-shirt ni Rafael. Nagmukha naman itong dress habang suot-suot niya. Nakabook na siya sa Safe Driver application, at mabilis lang naman itong nakarating sa tapat ng mansion ni Rafael. Hindi na niya nagawang magpaalam pa kay Manang Rita, dahil gusto niyang makita at maabyutan si Rafael. Nang makarating sa Soludario Hotel ay dumiretso si Rafael sa pantry, habang siya ay nagtatago hindi kalayuan. Wala pa naman ang kamiting nito. Bigla ay naalala niya ang room number at petsa ng araw na yon. Maaari nga pala niyang malaman kung sino ang nakabook na name sa hotel unit na yon. Mabilis siyang nagtungo sa information desk. Ipinakita niya ang kanyang valid ID. Gusto ko lang po sanang malaman kung sino ang nakapag-book ng hotel unit number G12 noong June 21, 2018. Kaagad niyang sambit sa babae at palingalinga siya sa polgid dahil baka makita siya ni Rafael. I'm sorry, ma'am, but hotel unit G12 is for VIP only, and we keep it too confidential. Tugon nito. Naroon din ako sa unit na yun ng gabi na yon. Gusto ko lang malaman kung kanino nakapangalan ang nag-book. Gusto ko kasi siyang makita ulit. Pagsisinungaling niya pa. Napatingin ang babae sa kanyang computer at tumitig sa kanya na para bang gulat. Ano miss, papayag ka na? Tanong niya ulit. Sorry po talaga, confidential po talaga ang information na yon. Maaari po akong matanggal kapag pinagbigyan ko po kayo sa gusto nyo. Sige na miss, please. What's the problem here? Isang matangkad at magandang babae ang dumating, sabay tinaggal nito sa suot na sunglasses. Halos natitigan niya ang buong kabuuan nito. Para bang modelo ito sa ganda at halatang mamahalin ang kasuotan nito.
Yumuko naman kaagad ang babae rito. Kayo po pala miss. Hi miss, ako nga pala si Samantha. What's the problem here, baka matulungan kita? Tanong nito sa kanya. Naalala niya na kapangalan ito ng adopted sister ni Rafael, ngunit magkaiba naman ang mukha nito sa litratong nakita niya sa picture frame noon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at binawi ang ID. Sinabi niya kay Samantha ang kanyang problema. Pangalan lang naman pala ang hinihingi. Ibigay mo na Cecile. Sagot kita, akong bahala sa iyo. Nakangiti pa nitong sambit. She looks like an angel. Bakas pa rin sa babae ang takot, ngunit wala naman na itong magawa kung hindi tingnan ang record ng taon na yon. Siguro ay takot kay Samantha o baka may mataas itong katungkulan dito. Habang nasa tabi niya pa rin ito hanggang ngayon at kapwa sila naghihintay. Ma'am, ang Hotel Unit G12 ay nakapangalan kay Mr. Randall Roosevelt. Siya rin po ang may-ari ng unit dahil nabili na niya ito 6 years ago. Halos manlambot ang kanyang tuhod dahil sa pangalan na kanyang narinig. Nagawa niya pang magpasalamat sa dalawa at unti-unting naglakad papalabas ng hotel. Para siyang lasing at halos mahilo-hilo pa kaya naman naupo muna siya sa gilid. Kung ganoon ay si Randall ba ang nakasama ko ng gabi na yon? Tanong niya sa kanyang sarili. Mula sa malayo ay nakangisi naman si Samantha habang pinapanood na halos nanlalata at wala sa sarili si Cassandra. Tingnan ko lang kung hindi ka mabaliw sa nalaman mo. Nakangiting sambit ni Samantha sabay inabutan niya ng pera si Cecile at saka lumabas ng hotel, bago pa siya makita ni Rafael. Hindi na malaman pa ni Cassandra kung paano siya nakauwi sa kanilang bahay. Laman ng kanyang isipan ang impormasyong nalaman. Paulit-ulit na tumatakbo ito sa kanyang isipan na para bang isang senaryo. Narito ka na pala. Natigilan si Manang Rita sa kanyang pagsasalita nang makita ang hindi malaman na itsura ni Cassandra. Hiha, may nangyari ba? Nag-aalalang tanong nito, habang sinusundan na rin siya. Hindi naman sumagot si Cassandra at tuloy-tuloy lamang siya patungo sa sala at saka naupo sa sofa. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang tulala. She's attacking anxiety. Cassandra, ayos ka lang ba? Natataranta ng tanong ni Manang Rita at umupo rin sa tabi nito sa kahinawakan ng kamay niya. Nang maramdaman ni Cassandra ang kamay ng matandang babae ay aagad niya itong kinapitan ng mahigpit sa kayam akap. Sunod-sunod na hikbi ang kanyang pinakawalan habang nakapikit. Tinatanong niya ang kanyang isipan kung ano ang kanyang gagawin. Ano bang nangyari hiha? Naiiyak na rin na tanong nito. Sabihin mo para matulungan kita. Nandito lang ako, may kikinig ako, alam mo yan. Parang wala siyang narinig at nagpatuloy lamang sa pag-iyak. Kung si Randall ang ama ng kanyang mga anak, ay tito naman ng mga ito si Rafael. At ang sanggol sa kanyang sinapupunan, magulo. Talagang magulo ang kanyang sitwasyon ngayon. Sigurado siyang hindi siya mapapatawad ni Rafael. Baka dumating sa puntong palayasin sila nito. At iisipin niya palang ang pangyayari na yun ay parang sinasaksak na siya ng paulit-ulit. Hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya sa bisig ni Manang Rita. Nagising lang siya nang maalimpungatan siya dahil sa pagyugyug sa kanyang balikat at sa sigaw mula sa malayo. Galing iyon sa boses ng kanyang mga anak. Mukhang nakauwi na ang mga ito. Mabilis siyang napabangon at kaagad na inayos ang itsura. Sinukli niya ang kanyang buhok gamit ang daliri. Pinunasan niya rin ang kanyang mga mata at pisngi dahil baka may bakas pa ito ng luha, saka humarap sa matandang babae. Manang Rita, don't tell anyone about this, please. Oo naman. Sige na, umakyat ka na muna sa kwarto niyo at magbihis bago ka pa nila makita sa ganyang ayos. Tugon naman nito sa kanya. Doon pa lamang siya napatingin sa kanyang suot, sa kanya napagtanto na nakapang-alis pa nga pala siya. Napatingin siya sa pintuan at hindi pa nakakapasok ang kanyang mga anak. Mabilis siyang tumakbo ngunit maingat patungo sa kanilang kwarto. Mabuti at si Manang Rita ang nakakita sa kanya at hindal ang daddy niya. Sa pagkakaalam niya ay bukas pa ito uuwi sa bahay nila noon, dahil may kikitain daw itong malapit na kalbigan, na nakilala niya sa Italia. Nagpalit kaagad siya ng simpleng t-shirt at short na pangbahay lang. Sigurado kasing pagagalitin siya ng mga ito kapag nalaman na lumabas siya ng bahay imbes na mag-bed rest. Maya-maya pa ay dumating na ang mga ito at kaagad na yamakap sa kanya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil sinigurado ng mga ito na hindi siya umalis sa pamamagitan ng mga tanong nito.
She can't help but to smile and hug them tight na para bang ayaw niyang mawala ang mga ito. Ayaw niyang masaktan ang feelings ng mga ito sa katotohanang nalaman niya. She needs to do something, but she didn't know what it is and how. Niyang harapin at tingnan sa mga mata si Rafael ay tiyak na hindi niya magagawa. She's too afraid, she's broke. Napatingin siya sa kanyang suot na singsing. Ngayon, pati ang pagpapakasal nilang muli ay mukhang kailangan na niyang pigilan. Ang iwan at umalis na lang bigla si Rafael ang tanging naiisip niyang paraan para hindi masaktan ang mga anak niya. Kinagabihan, as usual ay sa kama na naman siya hinatiron ng pagkain, at mas okay sa kanya yun, dahil kapag nakikita niya ang kanyang mga anak ay parang nahihirapan siyang huminga. She started eating, pero kaunti lamang ang kanyang nakain dahil tila ba hindi gusto ng kanyang sikmura ang lasa ng pagkain. Nang matapos ay kaagad na siyang naligo at hinanda ang sarili sa pagdating ni Rafael. He said, gagabihin siyang umuwi pero nang matapos siyang maligo ay naroon na rin si Rafael at kasalukuyang naghuhubad ng necktie. You're here, ang akala ko ay gagabihin ka masyado. Tanong niya habang tinutuyo ang kanyang buhok at naglalakad patungo sa kanyang malaking salamin. Yeah, akala ko rin. Pero mabilis lang din naman natapos. Talagang tinapos ko kaagad kasi ayokong makatulog ka nang wala ako. Sabay kindat nito sa kanya at nakita niya iyon mula sa salamin. Isinasama pa sana ako sa isang bar, but I hardly refuse. Theodore and Harris takes charge. Dugto ng panito. Okay lang naman ako rito eh. Sana sumama ka na lang, saka napayuko si Cassandra dahil nahimigan niya ang sariling boses sa pagtatuboy kay Rafael. Hindi mo ba gustong maaga akong umuwi? Naglalakad na ito patungo sa kanya habang boxer short lamang ang suot. She doesn't sound like that. Hindi pa lang talaga siya handang humarap dito matapos ng kanyang nalaman. Hindi naman sa ganon. Nahinto siya sa pagsasalita ng tuluyan itong makalapit sa kanya saka yumuko at hinalikan sa tuktok ng kanyang ulo. I love you, bulong nito, parang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang harapan. Mabilis siyang tumayo at kaagad na humarap kay Rafael. Nanginginig ang kanyang mga daliri, at bakas naman sa mukha ni Rafael na naguguluhan. What? Is there something wrong? I forgot go tell you, sa kwarto ng mga bata ako matutulog ngayon. Kanina kasi nakapag-promise ako sa kanila na bibabasahan ko sila ng story, akala ko kasi talagang gagabihin ka. Saka siya napalunok ng sariling laway dahil sa pagkautol niya habang nagsasalita. Oh, then let's sleep there together. No, bigla niya kaagad na sambit. I mean hindi ka pwede, it's our bonding. You know, sons and mom. Sa kanya sinundan ng pekeng ngiti. Napatango si Rafael. Yeah, matagal na rin nang hindi kayo nagbabonding. Sa susunod na lang ako sasama. I'm gonna take a shower na, saka siya nito nilapitan. Napaatras pa siya ng kaunti ngunit wala na siyang nagawa pa dahil mabilis na hinalikan siya ni Rafael sa labi at bahagya lamang siyang tumugon. Nang magtungo na si Rafael sa shower room ay saka naman siya lumabas ng kwarto. Kinultukan niya ang kanyang sarili dahil hindi naman totoo ang kanyang sinabi. Her sons is surely fell asleep now, dahil pagod ang mga ito sa school at paglalaro. Kung biglang papasok siya roon ay tiyak na magtataka ang mga ito at baka isipin na nag-away sila ni Rafael. Sandali siyang napatahimik at nag-umpisang maglakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pink na pinto. Hindi niya alam kung paano, at kung bakit siya nasa harapan na nito. Dito pa lamang niya naisip na wala namang natutulog sa kwartong ito. Hindi naman na siguro siyang hahanapin ni Rafael. Naisip niyang aagahan na lamang niyang gumising kinabukasan, at mabilis na lilipat sa kwarto ng kanyang mga anak. Nang pihitin niya ang doorknob ng pintuan ay kaagad naman itong nagbukas. Napangiti siya dahil hindi pa rin pala ito na isasarado. Dali-dali siyang pumasok at muli sa kanyang sumalubong ang mga gamit ng sanggol. She felt at peace. Tila bagamaan ang pakiramdam niya rito. Dumiretso siya sa small bed for toddler. Kasya naman siya roon sa kanya kinuha ang isang pink na teddy bear. Bumantong hininga siya, pakiramdam ko ay narito ka, my little angel. Gabayan at bantayan mo ako, anak ko. Sambit niya, saka hinimas ang kanyang tiyan bago humiga at pumikitsak siya tuluyang nilamon na ng antok. Nang matapos naman mag-shower si Rafael ay nakakunot siyang tumingin sa kama.
Ang akala niya kasi ay naroon pa si Cassandra at hinintay siya. Matapos magbihis ng boxer short at white sando ay lumabas din siya upang puntahan ang mga ito sa kwarto para makapag-goodnight. Dahan-dahan niya pang binuksan ang pintuan ngunit tanging bukas na lampshade lamang ang nakita niya at ang mga batang mahimbing na natutulog. Nilakihan niya pa ang pagbukas sa pinto upang masiguro kung naroon nga si Cassandra ngunit wala ito. Naalala niya ang kakaibang ikinikilos ni Cassandra kanina. Mabilis at maingat niyang sinarado ang pintuan sa kwarto ng kambal. Dali-dali siyang tumakbo pababa patungo sa sala, ngunit wala rin doon si Cassandra. Sinunod niya ang kitchen, wala rin ito roon. Nagsimula na siyang kabahan. "Milandro, are you still up?" Medyo malakas ang kanyang boses, habang kinakatok ang pintuan ng kwarto nito. Mabuti na lang at gising pa si Milandro at kaagad na binuksan ang pintuan para kay Rafael. "Bakit po sir?" Nagtataka nitong tanong. "Cassandra is missing. I can't find her. Can you check the CCTV?" Napahilot siya sa kanyang sentido. "Don't make noise or a scene, sa atin na lang muna dahil ayokong malaman at mag-alala ang mga bata pati na rin si daddy." Tumango naman ito at dali-daling nagtungo sa security room. Kapwa sila nagtungo rito at tiningnan ang bawat footage ng CCTV. Napakunot ng noo si Rafael nang makita niya kung paano kautukan ni Cassandra ang sarili, at wala sa sariling nagtungo sa dulong kwarto. "Nahuli ko na rin po siyang nais buksan ang pintuan na yan. Ang utos niyo po ay pribado yan hindi ba?" tanong ni Milandro. "Yeah, and that room is actually for her." Halos na mamaos na sambit ni Rafael dahil pinipigilan niyang maging emosyonal. Tumayo na siya sa kamabilis na nagtungo sa kwarto at naabutan na niya itong mahimbing na natutulog habang yakap-yakap ang isang teddy bear. Hindi niya mapigilan ang hindi makaramdam ng lungkot sa mga gamit na naroon. Maybe Cassandra felt peace here kaya nais nitong matulog dito. And also, she knows Cassandra, once na nilamon na ng antok ay asahan mong hindi na ito majay gising kaagad. Ngunit dahan-dahan pa rin siyang lumapit dito saka humiga sa tabi nito. Maingat niya rin itong hinalikan sa noo sa kaniyakap. Aalis na lamang siya rito bago pa ito magising. Habang nagpapantok at sinusuklay ang buhok nito gamit ang kanyang daliri. "Sorry Rafael," rinig niyang bulong ni Cassandra. Napangiti siya dahil kahit sa panaginip ni Cassandra ay siya pa rin pala ang laman nito. Parang kinikilig ang puso niya ng mga oras na yon. Pero bakit nga ba siya nanghihingi ng tawad? "Sorry but my sons and I have to leave." Nawala ang ngiti sa labi ni Rafael. Nakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang puso habang nakakunot ang kanyang noo. "What do you mean?" Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magtanong. "Our love is a big mistake." Gustong gisingin ni Rafael si Cassandra dahil hindi niya maintindihan ang gusto nitong ipahiwatig. Ngunit natatakot naman siyang gisingin ito at malaman ang katotohanan. Kaya kaagad na lamang siyang umalis sa nursery room. Pumunta siya sa minibar at doon nagsalin sa baso ng tequila. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang oras. Mag-aala-11 pa lamang at natitiyak niyang gising pa si Theodore. He is known as Night Owl. "Where are you, Theo?" Bungad niyang tanong nang sagutin nito ang tawag. "Come at my house, let's drink. It's already late at night. Is there something bad that happened?" Napatingin si Rafael sa kanyang singsing. "I just need a trusted person to lay on." "Broken-hearted ka na naman ba?" May himig ng panunukso ang boses nito. "Pumunta ka na lang ang dami mong sinasabi pa. Kahit kailan ay wrong timing ka talaga. Why? May lakad ka ba?" "Oh, don't tell me are you seeing someone?" "No, I don't. Narito na ako sa bahay mo." Napakunot ng noo si Rafael. "Nandito ka na, ganon kabilis. Magkapit bahay na lang tayo bro. Nakita ko kasi yung isa mong maid, sexy at maganda." "No, huwag si Katrina. Cassandra already told me about it, dahil nagkukwento sa kanya ang magkapatid. Tiyak na malalagot ka kay Cassandra at Milandro kapag nadali mo si Katrina." "Well, let's see. Papunta na ako dyan sa minibar. I'm gonna hang up." Naiiling na lamang si Rafael nang matapos na ang tawag. Kilala niya ang kaibigan na si Theodore. Wala sa isip at bokabularyo nito ang salitang commitment at serious relationship. Kaya ang mga babaeng nagdaan sa buhay nito ay panandaliaan lamang.
Ano na naman ba ang problema mo at ganitong oras mo napiling uminom? Tanong sa kanya ni Theodore nang dumating ito. Inabutan niya ng isang basong may lamang alak si Theodore nang makaupo ito sa kanyang tabi. Honestly, hindi ko rin alam. Naisip ko lang na uminom, dahil last time pakiramdam ko ay parang iniiwasan ako ni Cassandra. Tugon niya. Paanong iniiwasan? May nasabi ba siya? Well, not directly but I can feel it. Hindi kaya may alam na siya. Alam na kaya niya ang totoo. Oh, goodness. Iyan ka na naman sa puros pakiramdam mo. Bakit hindi mo siya tanungin kung ano ang problema? Para bang nagtitimping tugon ni Theodore. Sa totoo lang, hindi naman siya napapagod pakinggan itong kaibigan niyang si Rafael. Ang problema nga lang ay napapansin niyang sa tuwing nagkakaroon ng mga ito ng hindi pagkakaintindihan ay palaging nagpapadala sa bug zone ng damdamin. Hanggang sa hindi na magkaayos, nagkakagulo, at kung hindi naaagapan ay tiyak na hindi na maaayos pa. Ewan ko ba Theodore, siguro dahil sa dami ng nagawa kong kasalanan, ang nangyayari ay natatakot na ako sa sarili kong multo. Napakibit balikat si Theodore. Well, hindi kita masisisi dyan dahil talagang mali ka naman talaga sa umpisa. Pero ito ang payo ng isang matinong kaibigan. Umayos pa ito mula sa pagkakaupo. Kung gusto mo ng tahimik at maayos na relasyon, sabihin mo ang totoo. Bago kayo ikasal ulit, mas piliin mong sumugal sa katotohanan kaysa kapwa kayo matakot at malunod sa mga kasinungalingan. Napatitig si Rafael sa mukha ni Theodore. Ang mga sinabi nito ay totoo at walang paligoy-ligoy. Ito ang unang beses niyang narinig na seryoso ito. Mabuti na lang pala talaga at may kaibigan siyang maaasahan at magpakakatiwalaan. You know what? You're right. Itong pamilya na binubuo ko ay kailanman ay hindi ko hahayaang masira. I trust her, and she trusts me. Hindi ko hahayaang mawala na lang sila basta dahil sa mga impormasyong kaya ko namang panindigan at tanggapin. Wala tinamaan ako rito, sabay turo ni Rafael sa kanyang kanang dibdib. Mahal ko si Cassandra at ang mga anak namin. I will do everything for them. Nakangiti niyang tugon sa kasya tinapik ni Theodore sa balikat. Thanks Theo. Napangiti si Cassandra sa narinig na sinabi ni Rafael, dahil palihim siyang nakikinig sa usapan ng dalawa. Nagising siya ng mga panahong tumabi sa kanya si Rafael. Alam niya kung ano ang sinasabi niya at nagpanggap lamang siyang tulog. Ngayon ay natutuwa ang puso niya sa mga narinig. Kung ganun ay, ganun sila kamahal ni Rafael. Tanggap sila nito no matter what happened. Iyon lang naman ang gusto niyang marinig. Masaya siyang bumalik sa kwarto nilang mag-asawa, at sigurado siyang magugulat ito. Inabutan naman ni Theodore ng isang shot si Rafael. Wala yun. Ngayon, ako naman ang tulungan mo. Tugon naman nito ng may nakakalokong ngiti. Napakunot ng noo si Rafael sa kaumiling. Kung tungkol kay Katrina, stop what you're planning to do. She's just 19 years old, bro. 19. Natatawa pang sambit ni Apollo. Grabe ka naman sa akin. Ang lagay ba, ikaw lang ang may karapatang sumaya. I want to. Seryoso ako sa kanya. Nakanguso pang tugon ni Theodore. Kilala kita. Hell yeah, you know me. Never pa akong nagka-interes sa babae ng ganito kalala. I know my limits. At kailan mo ba naisip na gusto kitang maging kapitbahay? I lost 5 million, para lang mabili ko ang katabi mong bahay. That's a huge amount. Parang may iyak na nitong paliwanag, lang araw kong kinita yun sa pang-uuto ko sa inyo ni Harris. Natawa na lamang bigla si Rafael. Hindi si Theodore ang taong maglalabas ng ganoong kalaking halaga ng pera para lamang sa isang babae. His best friend is definitely in love. Okay, alright, I will help you, but about with Milandro. You should work on him first. Siya ang tiyuhin nila at tumatayong magulang simula nang mamatay na ang mga magulang nito. And also, Katrina is a graduating student, huwag mong sirain ang future ng bata. Kung umasta ka parang ikaw pa ang tatay nila, humagalakapak ng tawa ang dalawa. But don't worry, hindi ko sisirain ang future niya, Jaime niya lang. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rafael sa kabinatukan ang kaibigan. Pakasalan mo muna. Huwag kang gagaya sa akin, na nagkaroon ng anak bago magpakasal. Asshole. Oo na, kailangan may pabatok. Ang sakit noon, kailangan yun para matauhan ka.
Napuno ng tawanan nilang dalawa ang loob ng minibar. Hindi naman nalasing si Rafael dahil tequila lang naman yun. Hindi na rin niya pinauwi pa si Theodore at sa guest room na lang niya ito hinatid at pinatulog. Nagtungo muna siya sa kwarto ng kanyang mga anak upang kintalan ito ng halik sa kanilang mga noo. Sumunod ay dumiretso siya sa nursery room. Gusto niyang tabihan ang asawa. Gusto niyang yakapin ito at iparamdam na hindi siya nag-iisa. Ngunit pagpasok niya sa loob ay wala na ito rito. Napakusot pa siya sa kanyang mga mata dahil baka dala lang ng alak ang kanyang nakikita, pero wala na talaga ito roon. Para bang nawala ang tama ng alak sa kanyang sistema at mabilis na hinanap si Cassandra sa loob ng kwarto. But no one is there. Where are you, wife? Halos patakbo siyang lumabas ng nursery room upang magtungo sa CCTV room, pero nahadyap ng kanyang mga mata na bukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Napatigil siya. Alam niyang sinarado niya ang pintuan kanina. Naisip niyang baka bumalik ito rito, kaya rito na siya dumiretso. Nang makita niyang bukas ang lampshade ay kaagad siyang tumingin sa kama, at nakita niya roon si Cassandra na mahimbing nang natutulog. Halos maiyak siya sa kanyang nararamdaman na takot at tuwa. Dahan-dahan at maingat siyang lumapit sa higaan at hinalikan ito sa noo. Tumabi siya rito sa kanya, ito niyakap ng mahigpit patalikod. Kakaiba talaga ang pakiramdam kapag katabi mo ang taong mahal mo sa pagtulog. Good night, love. I love you. Bulong niya rito. Para namang maduduwal si Cassandra dahil sa amoy ng alak na kanyang nasisinghot. Mabilis siyang bumangon paupo at tumingin sa kanyang tabi. Naroon si Rafael at gulat na nakatingin sa kanya. What? Did I wake you up? I'm sorry, hindi ko lang mapigilan. Ang baho mo. Nakasimangot na sambit ni Cassandra. What? Naguguluhang tanong ni Rafael saka inamoy ang sarili. No, I'm not. Ang baho mo nga. Ang baho ng pabango mo. Inamoy nito ang buhok ni Rafael. Ang baho ng shampoo mo. Ang baho mo, amoy alak ka pa. Bumangon na si Cassandra at binuksan ang los saka tinuro ang shower room. Maligo ka muna, naiirita niyang sambit. Love, kaka-shower ko lang kanina. Baka pwedeng mag-toothbrush na lang ako. Ayoko, maligo ka. May kinuha si Cassandra sa isang maliit na cabinet. Palitan mo ang shampoo mo nito. Saturday Bay abot nito sa palad ni Rafael. Gusto ko ang amoy niyan, iyan na rin ang ipang sabon mo sa katawan mo. No way, love, bulong ni Rafael na narinig pa rin naman ni Cassandra. Maliligo ka at gagamitin mo yan o hindi ka tatabi sa akin ng isang buwan. Nakapamiwang nitong sambit. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Isang araw pa nga lang mababaliw na siya eh. Isang buwan pa kaya. Don't joke around, love. Maliligo ako, but I will not use this. Sabay taas nito sa hawak-hawak na bagay. This is insane. Then, get out. Ayokong narito ka at naaamoy ko ang masangsang mong amoy. Parang masusuka niyang sambit sa huli. Sa malansa talaga ang pang-amoy niya kay Rafael eh. Love, this is feminine wash, not shampoo or body scrub. Reklamo pa ni Rafael. Alam kong feminine wash yan. Gusto ko ang amoy niyan, ipaligo mo sa buong katawan mo, ubusin mo yan. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko palalabasin kita. Hindi ako nagbibiro, Rafael Roosevelt. Para naman biglang natauhan ito at kaagad na tumayo at nakanguso habang patungo sa shower room. May binubulong pa ito ngunit hindi na iyon marinig pa ni Cassandra. Nang makapasok si Rafael sa shower room ay malakas itong sumigaw. This is feminine wash. Kailan pa ako naging babae? Sobrang natawa si Cassandra. Pero ano bang magagawa niya? Iyon ang gusto niyang amoy eh. Weird pregnant things.